sa Legal Minds, anong pag-uusapan natin? Pangangaliwa, no? Pangangaliwa Oo. pag-uusapan natin. Ito na. Ako, feeling ko maraming matatamaan. Marami. Iba yung pangaliwa sa biglang liko. Oo, Diba yan? man, oh. Oo, proseso na yun eh. Ano, no? Nasa proseso ko na ng pangangaliwa. Biglang liko. Oo. Yan yung may choice ka pa eh. Diretso ka ba o liliko ka? Yun ang maganda, may choice ka pa. Correct. Sige. Ito ang ating pag-uusapan ngayon. Ito na. With the hashtag HQOTD, ito po ang ating katanungan. Ano po ba ang pagkakaiba ng concubinage at adultery? Ano po ba Spelling. ang... Ay, oo. Malaking difference yan. Ano po ang mga grounds para mapatunayang guilty sa mga kasong ito ang sino man sa mag-asawa? Ano-ano po ang mga maaaring pananagutan ng sino mang mapapatunayang guilty sa bawat kasong ito? At may lusot po ba sa mga kasong ito? Naghanap pa ng lusot, lusot. eh. Gahanap ka pa. Parang gusto mo pa kaming idamay dyan sa Oo nga. ginagawa mo, ha? Lumulusot ka pa. Saan tayo lulusot dyan? Sa biglang liko. Lagot ka. Sa mga pangaliwa. Oo. Di huwag kang gumaliwa. Yun lang naman yun eh, di ba? Hindi, para hindi ka nahahanap pa ng lusot. Huwag ka Oo na nga eh. makuha. Pero Okay. dapat malaman mo pa rin. So, anong pagkakaiba ng adultery and concubinage? Yung adultery kasi, it refers yun sa mga pangangaliwa ng mga babaeng may asawa. Babaeng may asawa. Okay. So, ano yung pangangaliwa o adultery? Sexual intercourse. Pagtatalik sa lalaking hindi mo naman asawa. Okay. But it refers sa mga married woman. Mm. Tapos, yung lalaki, alam niya na yung babae may asawa. Oh, Okay. okay. Ito yung kula sisi, ano? Ito yung, yes. yung kirido. Oh, kung hindi niya alam, lusot siya. Talaga. Lusot Pero siya. kailangan patunayan pa yun. Oo, paano? Matunayan yan. Parang Okay. hindi mo alam. Okay. Oo. Kung maaaring isave siya ng babae. Ano bang tawag sa lalaki na kabit sa asawang may sa Asawa. babaeng May may asawa. sa babaeng may asawa? Anong tawag sa kabit na lalaki? Oo. Paramour. Paramore? Paramore. Paramore ba tawag doon? Eh, di ba may grupong Paramore? Wala lang, napaisip Yung lang. paramour, ang ibig sabihin, ikaw kabit ka sa babaeng may asawa. Paramore. Para marami. Okay. Hashtag Paramore. Paramore. Yun na. Ano yung spelling ng Paramore? Oo nga, attorney. Paramour lang. As in, para. P-A-R-O-M-O-U-R. Paramore. 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 As in, Paramore talaga. Okay. Parang hashtag Paramore. Concubinage. Ano naman yung concubinage? Ikaw lalaki. Okay? Ikaw lalaki, may asawa ka, dinala mo ang kabit mo sa bahay ninyong mag-asawa. Dahil pag hindi mo ko dinala, ano? Oo Paano? nga. Basta yun lang muna. Okay? Dinala mo. Kung hindi mo dinala, kasi Ayan na. doon kayo sa biglang Ayan ito. na, ayan na. Ay, ayan pala. So, may lusot ka doon. Ayan na. Yun ang lusot. Teka muna, ha? Ano lang natin, ha? Ulitin natin, ha? Okay, adultery muna tayo. Okay. Yes. Adultery sa mga babae. Yes. Mga babae, kinakailangan mapatunayan na May kulasisi. May may Paramore. asawa ka, Oo. may asawa ka, tapos meron kang karelasyon na ibang lalaki. Yes. Walang pinag-usapan dito kung saan kayo, alam mo na. Saan kayo Oo, ng kung saan kayo exhibition? nakatira. Wala yun. Wala. May tinira mo ba o hindi? Yes. Ganon. At dapat yung lalaki ay hindi niya alam na may asawa ka. Oo, Ay, safe tayo. dapat alam niya, may asawa ka pala. Yung lalaki na yun, paramour. Ayun, Yeah, okay. Paramore. Paramore. Pero pag lalaking may Concubinage. asawa, Oh, yan. kailangan dinala niya ang kabit niya sa bahay nilang mag-asawa. Ayun, dahil. Kasi may sobrang kwarto doon, dinala niya doon. Ay, wow, may guest room. May guest room. Oh, Guest yan. room para sa mistress. Dinala niya. Wow, ah. It means, kung hindi niya dinala, kasi doon pala sila sa biglang liko, hindi concubinage. yun. Ay, luswat. Or, for example, may isang kaso ha, this is an actual case. Hindi niya dinala ang kabit niya kasi doon niya niligawan ang isang babae sa loob ng bahay nila kasi housemaid nila. Naku. Is it concubinage? Hindi. Hindi mo naman dinala. Doon mo palang niligawan eh. Oh, saka doon na nakatira yun eh. Oo. Nasa loob. Eh, kasambahay yun eh. Nasa loob na bago niya niligawan. Kailangan, sa labas pa lang, kabit na niya, then dinala niya sa bahay nilang mag-asawa. At ginawa niyang kasambahay. Oo, ganun yan, ha? Ano ba yan? Oo, yan, ha? Bakit ganun? Yan ang tawag doon, attorney. Kung ano, kung kinabit mo yung kasambahay ninyo. Hindi yun kaso. Pwede tawagin niyang kabit, pero hindi siya maging liable ng concubinage. concubinage. Pwede maging liable sa ibang kaso, but not concubinage. Pwede maging liable ng psychological abuse, emotional abuse, lang. but not concubinage. Kasi hindi niya dinala. Kasi Okay. doon pa lang sila nagligawan sa loob. Ay, Okay? It means ang concubinage, kabit mo na bago mo dinala sa bahay ninyong mag-asawa.
First yan. Okay, pangalawa, nagsasama kayo ng kabit mo bilang mag-asawa. For example, may bahay doon, may ibang apartment, doon ka na tumira. Nagstay na kayo doon bilang mag-asawa. That's concubinage. That's concubinage. For example, kung Pero kung hindi ka naman natutulog doon. hindi ka natutulog doon, pupunta ka lang doon Sumisimple-simple ka lang once a doon? week. Wow, Pupunta ka lang doon once a week. Schedule. Yeah. So, hindi yun. Okay. Hindi yan. Kasi hindi, sabi ng batas, Dami mong nagsasama mawawala. kayo bilang mag-asawa. So you're Okay. staying there. Okay. Pangatlo, your sexual intercourse in scandalous manner. Ano ba yung scandalous Scandalous? manner? Hindi ibig sabihin na nag-exhibition kayo in public. When we say scandalous manner, nagsasama kayo bilang mag-asawa, tapos alam na mga kapitbahay ninyo na ikaw, lalaki, may asawa. That was, it is scandalous. It means it creates public ridicule. Para it will create chismis. Parang ano, yan. na, ang tawag doon na, may tawag doon sa Tagalog eh. Oo. Yung parang, yung sa ano ng kapitbahay, na eskandalo. Na Eskandalo. Na eskandalo. Ganon. Okay. So, yung tatlo lang. Tapos, ano naman lang? ang tawag sa kabit? Nakakainis, may lang. Anong tawag sa kabit ni lalaki? Concubine. Wow. Concubine. Parang ang sarap pakinggan. Concubine. Concubine, saka Okay. paramour. Paramour. Ang pangit sa batas na ito, kasi yung concubinage, yung kabit ni lalaki, hindi makukulong. Disyero lang ang penalty. It means palayasin lang siya sa lugar ni lalaki. Kumbaga, itulog nila. No, disyero. Wala na yun. Pero pag lalaking, yung kabit ni babae, makukulong. Okay, yun ha? Makukulong. Pero ang kabit ni lalaki, hindi makukulong. Palayasin lang. Ibig sabihin, attorney, alam man niya o hindi na may asawa yung lalaki, wala lang. Kailangan alamin niya. Alam talaga niya kasi alam niya. Paano kung hindi niya alam, attorney? Kailangan talaga alam kasi first, dinala siya doon eh. Oh, ay, sa bagay, oo nga. Kailangan talaga alam. Oo nga, no? Okay, ano yung mga possible lusot? Di ba sinabi ko na kung once a week lang sila nagjujugan, di ba? Yan. Pwede, diba to? yung act na yun, Yung parang naririnig ko na may papadyak ba yun. yun? Once a week lang silang nag-intercourse. Nag-intercourse at natalik. Ganun din yun eh. Pero mas, nagtatalik, Para mas nagjujugan. tanggap Pero ko yung yun eh. Diba? Ayun lang. Sige. sige, So, sige. hindi yun. Kasi sabi ng batas, kailangan sasama kayo bilang mag-asawa. O yun yan. Ano yung mga ibang lusot aside sa mga sinasabi ko? May tinatawag tayong consent and pardon. Anong pagkakaiba ng consent and pardon? This is applicable sa adultery and concubinage. For example, ikaw babae o ikaw lalaki, pinatawad mo si babae sa kanyang kabit at sa kanyang kabit. It means hindi mo na pwedeng idemanda siya. Kasi pinatawad mo na eh. Yun ang sabi ng pardon. Yung consent naman, binigyan mo yung asawa mo ng chance. O sige, humanap ka na ng iba. Wala akong pakialam sa'yo. Consent yun. Ha? So, yun ang lusot pa. Yun, lusot yan. But in pardon, kailangan patawarin mo yung asawa mo at saka yung kabit niya before ma-apply ang pardon. Oh my. Pero ang consent, hindi na kailangan kahit sino. Hindi na kailangan nakalagay doon na kailangan yung kabit mo at saka ikaw ibigyan ng consent. Kahit sinong babae o kahit sinong lalaki. Isa lang ang bibigyan ng consent, yung asawa mo lang. So, ibig sabihin, attorney, kunwari dun sa mismong, kunwari, nahuli na. Dahil nasa height na siya ng galit niya. Sinabi nung asawang babae na, sige, magsama na kayo. Wala na yun? Consent na yun? Yung kailangan voluntary. Voluntary din yun. But this Hindi take dahil note. galit siya. Hindi siya galit. Kailangan voluntary yun. Kailangan kalmado siya Yung nun. consent, kailangan voluntary. Same also yung pardon, kailangan voluntary. But yung sinasabi mo, caught in the act. Caught in the act na may ginagawa silang pumping action. Pumping action. Parang hindi bastos pumping action. Hindi ba bastos? Kasi pag jugjugan, bastos na yan eh. Nakita mo. Nakita mo. Yan. Sinaksak mo yung dalawa. Ayan, Okay. oh. Pwede ka bang makulong? Hindi ka makulong. Ay, Hindi ganun? ka. Ang destyero lang ang penalty mo kahit na, di ba, pinatay mo yung asawa mo. That is parricide. Di ba, sabi, pag parricide, life imprisonment yun or
o reclusion perpetua. Perpetua. Pero kung nakita mo yung kasama, yung dalawang, ikaw at siya at saka yung kabit niya, may ginagawang Caught in the pumping act, position, oo. tapos sinaksak mo, binaril mo, hindi ka makukulong. This lang sa'yo. Exempting circumstance, parang exempting circumstance or mitigating circumstance yun kasi hindi ka makukulong. Kasi naiintindihan ng batas That's na ikaw ay it. niloko Is it talaga. Oh, yung yes, parang ganun. love, Kailangan passion ba yun? caught in the act. Oo. Hindi mo pwede na hindi Tapos caught in the na. act. Hindi Oo. pwedeng tapos na. Oh, yes. Then kailangan in pumping position. Teka muna. Kung nagsasama lang sila, nanood ng sine, hindi pa pwede mong sasakin doon sa sinehan. Paano, attorney, kung ano pareho sila nakahigang walang damit? Oh, gano'n na, parang gano'n na yun. Ayun na rin yun. Yun na rin yun. Oh, hindi pwede, hindi talaga, literally pumping For position. example, nakita mo sa sinihan Okay, na clear. naghahalikan, may nag-holding hands. Hindi pa rin. Okay, yung holding hands, parang hindi naman yung sexual intercourse. Oh, di ba? But if they're Okay. kissing, Parang pwede kissing, yun. pwedeng ganun, but kailangan i-prove mo pa yun kasi sabi ng batas, caught in the act doing sexual something. Teka muna, paano mo So, naman ipoprove kailangan sa... natin i-define muna Videohan what mo is din. the sexual act. Oo. Is kissing sexual act? It's Oo nga, not, it's tama. not. Oh, It's not, di ba? it's not. Is kissing sexual act? It's not. So it's it not. means hindi yan. Ay, Oh, di ba? Teka muna, attorney, paano mo naman mapapatunayan na nasa mismong posisyon silang ganon Oo. na nakita mo? Kailangan nandun ka. Kailangan ba may witness? May witness, mas maganda may witness ka. Pero Okay. you can say it na nakita mo sila on the act. Pero sa iyong testimonial lang, yung, Mas maganda may witness ka. kung wala, attorney. Kung wala, we can still prove it kasi you can still, ikaw pwede ka maging witness. Yung kahit yung nasaktan mo, baka nabuhay pa sila. Pwede sabihin, kaming dalaw nahuli doing something. Oo. pwede Baka ganun. umamin pa eh. Baka Sayang. umamin pa. Sayang, oo. So, not necessarily mean na walang witness, hindi ma-avail yung tinatawag na exempting circumstance or mitigating circumstance on the act kasi nakita sila na may ginagawang kalokohan. Hello. ano ba yan? Teka, sa babae, Yung sa adultery naman. Sa adultery. Sama yun, babae sa lalaki. Same For example, thing. ikaw lalaki, nakita mo yung asawa mong babae, may kajugjugan. Oo. Yan. pwede mo nang gawin, kung gusto mong gawin. Okay. So, Kinikilabutan ako. Okay. o sige, pumping position. Kasi kailangan talaga yun. no? Kailangan talaga. explain yun. Paano There is explain an yan, no? act dapat eh. Oo. Attorney. Kung may on the act, so pwede mong gawin yan. So yun ang mga lusot na pinagsasabihan natin, naging kabit mo doon sa loob. Another lusot, consent, pumapayag ka. Or pardon, pinatawad mo siya. Or pangatlo, pang-apat, hindi alam ni lalaki na yung babae pala may asawa na. So yun ang mga palusot or Na pwedeng mga depensa. lumusot sila, na pwedeng depensa lumusot. nila. Yung pardon, kailangan ba ng dokumento nito? Actually, ang sabi ng batas, wala sinasabi ng batas na it should be in a public document or private document. But kailangan may document. Okay. For practicality, not as a requirement ng law. For practicality, baka i-deny nila. Sabi mo, pumapayag ka eh. Ano ebidensya mo? Wala. Pero pag may papel, pumapayag ka, nakapirma ka nga dito eh, na pinatawad mo na ako. Pumapayag ka na may iba na akong lalaki, may iba na akong babae. O, ganun. So in that case, hindi na pwedeng imademanda ng adultery or concubinage. So, anong epekto nitong itong pardon doon sa pagsasama ninyo bilang mag-asawa? Yung pardon and consent kasi, ang adultery and concubinage, they are private crimes. Yes. When we say private crimes, only the offended party can file a case. Oh. So pag yung offended party may pinatawad na sila, yung offended party binigyan na ng pagkakataon na may ibang babae o ibang lalaki, so hindi na pwedeng i-file ang kaso. Kasi only the offended party can file a case. Unlike sa ibang kaso, pwedeng kahit sino pwedeng ma-file. No, ganun yan. So, sa lalaki naman, ganun din, ano? Ganun din. Kailangan ganun. din ng... Basta ang gagawin lang natin, ang kabit ni lalaki, hindi makukulong. Okay. Destyero ang penalty. Ang ibig sabihin ng Paalisin destyero, lang palayasin lang sa lugar ni lalaki. Okay. Pero ang kabit ni babae, pwede makukulong. Ano bang penalty ng adultery? Ano bang penalty ng concubinage? Ang penalty ng concubinage, 6 months, 1 day, up to 4 years. Yun yan. Concubinage. Pero ang makukulong si lalaki. Ang si babae, destyero lang. It means palayasin lang. Sa adultery, iba ang penalty. Mas mataas ang penalty. 4 years up to 6 years. Okay. Kasama naman yung kabit ni babae, 4 years up to 6 years. Pareho silang 4 years. Up to 6 years. Pero kung... Ba't ganun? Ganun talaga. That's why ang tanong niya, bakit ganun? Bakit unfair? Unfair. Unfair. Sabi unfair. Kasi ang batas kasi before,
base ito sa old law. Yung old law kasi, iba kasi ang pagiging nanay, iba ang pagiging tatay. Kasi dati walang DNA. Pag ikaw nabuntis, ikaw may asawa ka, it is presumed na yung tatay ng dinadala mo sa asawa mong lalaki. Kahit na sa kapitbahay mo pala. Kasi motherhood is a matter of fact. Ang ibig sabihin doon, kung may anak, may bata sa tiyan mo, hindi mo ma-deny na anak mo talaga yan. Correct. Ha? But hindi na ngayon kasi may tinatawag DNA na tayong DNA surrogacy. testing. Yung surrogacy, pwedeng may bata sa tiyan mo pero hindi ikaw yung nanay dyan. Ginagamit lang yung katawan mo. Binibentahan lang yung katawan mo. Surrogate mother. Oo, surrogate. But oo. before, walang ganun eh. Wala pang ganun na technology. That's why, iba ang ng treatment ng batas sa babae, iba ang treatment sa batas sa lalaki. Oo nga eh. Saka sa ano, no, parang feeling ko, parang valid naman yung sinabi ni Oh. Bien na parang it's It's really so somehow unfair. Oo. Yung pagtrato ng ano no, parang parang yes, gusto totoo sabihin yan. ng batas na okay lang sa lalaki, walang mawawala. Parang mas makasalanan ng babae. Yes, Parang bakit unfair? ganyan. Kasi sabi ng Supreme Court, unfair daw kasi bakit may iba ang babae at saka lalaki? Kasi pag yung babae ang nagloko, Oo. may possibility that it will create an alien heir to the family. Ano ba yan? Pag nabuntis ka, sa ibang lalaki, pwedeng gamitin ang apelido o pwedeng gamitin na sa document na ang asawa mo pa rin ang tatay noon, kahit hindi. Oo. So pag namatay na kayo, yung anak mo sa labas, pwedeng magmana. Same also ng anak ni tatay sa babae, sa iyo. Kahit na yung tatay noon iba. So it means iba ang treatment ng batas. But that was before. Kailangan nang baguhin ng batas na yan kasi nga may DNA na tayo, Yes. may science na. For example, yung surrogacy, so there's a possibility na kung ano yung nasa tiyan mo, ibig sabihin, there's a possibility na hindi mo anak yun kahit nasa tiyan mo. Because of science. Di ba? Oo nga. But wala pa tayong batas about surrogacy na Philippines. wala Wala pa. pa. So kailangan pa yan na i-review kasi uso na yan sa ibang bansa, yung surrogacy. At sa panahon ngayon, dapat may equality. Oh yes, ganun. Oo. Hindi pwedeng lamang-lamangan. Oo. Parang ano no, parang sa dating ng pag-uusap natin, parang ang the best way para hindi ka mademanda, huwag ka na magpahuli. Oo. So parang gumawa ka pa rin, wag ka lang Hindi magpahuli. kasi Ganun ano ba eh, yun? yun ang hinahanap ng batas eh. Ah. Katibayan. Katibayan. Katibayan eh. Yun ang batas noong 1930s. But under the 2004 na batas, may tinatawag tayong Republic Act 9262, mas lamang na si babae. Against women eh. Against women na. Why? Kung papaiyakin mo lang yung asawa mo, yung girlfriend mo, pwede ka na makulong psychological abuse. Kahit girlfriend pa kahit lang. girlfriend pa lang? Basta mo you have a romantic relationship, sexual relationship, pwede ka pa rin maging liable ng Republic Act 9262. And mataas ang penalty noon. Kasi yung adultery, ang penalty is hanggang 6 years lang. Ang 9262 hanggang 12 years. Oo. yun bigat, yan. ah. Okay. Oo, wag kayo magpapaiyak ng mga babae. So, yun ang ha? topic natin next time about women's rights. Okay. Para Oo alam nga. mo. Huwag kayo Alam nyo, the best way para wag kayong mahuli, wag na kayong gumawa ng masama. Oo, o kaya wag na kayo mag-asawa kung hindi naman pala kayo sigurado. Oo. Abstinence. Oo. Oo. Abstinence. Gaya. Yun, totoo yan. Oo naman. Clear ka, safe ka. Oh, Diba? abstinence. Saka ano ngayon, may binigay ang Diyos sa babae na Oo. the gift. Instinct. Oo, alam nila yan eh, di ba? Oo. Gift Ikaw yan. lalaki, kung may iba-iba ka, parang aso, sakit ang aso. Oo nga, ano ba yan? Hindi ka man. Huwag kayo maalis. Babalik ang inyong Legal Minds. Isa lang kayo. Weekly na. Ipat mo yung microphone sa kabila kayo.